Wala pong patumangga at walang kagatol-gatol at talagang tigas na mukha na ipinagtanggol ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa mga bumabatikos sa kanya at wag daw po sisihin ng Pangulo. At dito po sa mga pangyayari na may kinalaman sa flood control. At kasi ngayon ho ay, di ba, marami pa rin ho ang nagtatanong at nagtataka bakit wala raw ho na naaresto at na ipakulong yung mga tinatawag na high profile o na yung mga kilalahong personalidad tulad po ng mga politiko. Nagaya po ng Pangulo, ng pangako ng Pangulo, di po ba? Ang sabi niya bago raw po magpasko at hindi raw po magiging merry o hindi raw magiging masaya ang Pasko na mga lahat po ng sangkot dito po sa flood control project. Pero sabi po ni Yusek Claire Castro ay sa loob po ng 4 na buwan, ako napakarami na raw na nagawa ang Pangulo At sabi ho niya, bakit daw ho si Pangulong Marcos Jr. ang sinisisi ng publiko? Natural, Yusek. Siya po ang Pangulo at siya po ay nangako, di ba? Nag-press con ho siya na kung saan ay sabi niya ay talagang pagtutuunan ng pansin at talagang maipakukulong bago magpasko itong mga sangkot na mga opisyal dito po sa flood control project. Siguro na baka wala huro si Yusek Castro o talagang hindi ho natin alam kung meron mo siyang amnesia o nakalimutan ho kung ano man. Maliwanag naman ho So mamaya parinig ho natin ulit yung pahayag ni Pangulong Marcos Jr., yung kanyang pangako, di ba? Bigyan natin at magbalik tanaw ho tayo sa kanyang naunang pangako. At babanggitin ko rin ho, mga kababayan, itong mga pahayag ni Yusek Claire Castro na kung saan ay talagang napakatindi ho yung kanyang mga pagtatanggol kay Pangulong Marcos Jr. So bagay, natura, amo niya ho yan. At dyan po siya nakikinabang, di po ba? So ito, balikan lang ho muna natin. Ito ho nga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. At mamaya, papanoorin nyo rin ho yung pinaka-latest po na interview dito po kay Yusek Castro na kung saan, ang sabi niya, bakit sinisisi ang Pangulo? Tumupad naman daw ho, hindi ho totoo na hindi raw po tumupad sa kanyang pangako na bago magpasko ay may makukulong. Ito, panoorin nyo muna si Pangulo Marcos para mas maganda anuhin natin, mas maganda ay parang reviewin natin ulit. Tapos mamaya, yung pagtatanggol ni Yusek Claire Castro. Ito, panoorin nun natin ang sabi po ng Pangulo na hindi na raw po magiging maligay ang Pasko ng mga sangkot dito po sa anomalya sa flood control project. Ito ho, si Pangulong Marcos Jr. na nagpatawag po ng isang press conference dyan po sa Malacanang noong November 13, 2025. Ito na po. Pansin dito sa 3. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasabwat dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na ninakaw nila. Pangatlo, gumawa tayo ng reforma para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya't yung mga taong yan na kasabwat dyan, ito, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Okay, that's it. I think I have, it's already time. Thank you very much. Maraming salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So we'll just take... I'll take 2 questions. We'll take 2 questions from the floor. Yeah. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampahang kaso at ang hinihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay
palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Yun po mga kababayan, narinig nyo naman ho. At ang sabi niya, may mga gagawin daw sila, reforma, ayusin ang sistema, tapos tiniyak na may makukulong. Yun nga ho, kaya lang, mismo ang kaalyado na ho mismo ng Pangulo ng Malacanang, ito pong si Senator Ping Lacson. Naiinip po at nagtatanong bakit wala hong malaking isda na nahuli, na aresto at na ipakulong? Wala ho, kaalyado nyo na ho yan, ha? Lalo na yung mga hindi nyo kaalyado, lalo na yung mga kritiko. Pero kaalyado man o hindi, pero ang taong bayan, kasi tayo ho, ako, kayo ho, yung mga nakasubaybay sa atin, lahat po tayo rito ay ninakawan. Pera po natin yung ibinulsa ng mga politikong ito at mga opisyal ng DPWH at ng iba pang ahensya ng gobyerno dito po sa flood control project na ito. Pera nating lahat, mga kababayan. Di ba sabi ng Pangulo, hindi raw po magiging mere. Sabi niya, hindi ho, siguro, tinitiyak niya raw ho. Wala na ho. Bagong taon na. Wala pa lang. Si Diskaya lang ho, mga kababayan. Talagang alam naman natin noon pa sa pagsisimula pa lang ng investigasyon na ito alam natin, isa po sa mga kontraktor talagang si Diskaya ang tatamaan at makukulong. Pero 15 po yan 15 hong mga top contractors ang ibinunyag mismo ng Pangulo. Diskaya pa lang ho ang napag-initan. Paano yung iba pang mga kontraktor? Wala. Tahimik. O ano ba? Nakapag-gaibi ba sila o paano? Or sasabit ba ang Pangulo? Kasi may mga sinasabi, iba. Nagbigay rin din po ng campaign donation sa Pangulo. Okay, balikan natin. Ito hong sabi po ni Yusek Claire Castro, na kung saan ay sabi niya, ang dami na raw po nagawa ng Pangulo wag niya raw pong questionin, wag niya raw pong batikusin. At sabi niya, sa loob daw po ng 4 na buwan, marami umanong hakbang ang isinagawa ng pamahalaan at hindi dapat ituro sa isang tao bilang may pananagutan sa lahat na nangyari. Yusek Castro, bilang Pangulo, lahat ho, talagang ikaw ang Pangulo ang sisisihin Kasi 'di ba? Ikaw ang pinuno ng lahat. At 'di ba, lahat ng iyong kapalpakan, 'di ba? Lahat ng anumang kapalpakan sa iyong administrasyon, sa iyong bagsak sa isang pangulo, di po ba? Sabi po ni Yusek Castro, wag naman sisiraw ho sa pangulo. Kayo ho ba sa ating mga taga-subaybay, wag daw dapat natin isisi sa pangulo? Siya ho ang pangulo. Siya po ang pumirma dito po sa General Appropriations Act na batas. Kung talagang totoong ni-review ho yan, wala pong makakalusot Di po ba? Kasi sila ho ang nagsumite, ito yung NEP na tinatawag, yung National Expenditure Program, isusumite yan sa House of Representatives. Tatalakayin. Pagkatapos sa House, punta sa Senate, tapos magbabaycam, tapos ibabalik po sa Malacanang. Pag nakita ho, iba na ito Kung talaga binusisi ho iba na ito sa version na unang isinabit namin. So, ibibito mo. Pero di ba may speech pa ho si Pangulong Marcos Jr. na sabi niya magit sa 4,000 pages o pahina ng budget. Kanya raw po ni-review, wala raw po siya nakitang mali. Anong ibig sabihin nun? Kung wala kang nakitang mali, tama lahat. So, kung may anomalya na sinabi mong tama, kinonsinti mo. O kaya nakatimbre, di po ba? Ganun po magiging perception, mga kababayan. Kaya kayo ho, ano masabi nyo rito? At di ba, pinagtatalunan din dito yung Cabral Files At ngayon, parang ang sinasabi ay, ano bang gagawin ho rito? Parang pinipigilan daw ho si Secretary Dizon So, ito ho, sabi raw ho ng Malacanang, kahit na raw sino, walang dapat na ma-exempt sa pananagutan sa gitna ng mga aligasyon dito po sa bilyon-bilyon. Kasi may lumulutang ho at least 5 cabinet secretaries at undersecretaries. Ayon po yan sa pahayag ni Senator Ping Lacson. At ayon kay Castro, malinaw ang paninindigan daw po ng Pangulo na sino man ang mapatunayang sangkot, kahit sino pa ang posisyon, dapat na managot. Yun ho. Yun po ang sabi niya. Pero nasa kabay na raw po ng Ombudsman at ng Department of Justice at ng ICI ito hong
mga dokumento at ebidensya laban po sa mga sangkot dito po sa anomalya. So, yun ho, mga kababayan, at dito ho ay talagang wala ho tayong walang ibang ginagawa ho ng ating mga kababayan. Talagang magbantay ho eh. Kasi pangako, di ba, nung pumalpak at nabisto itong 2025 budget, di ba, ganun ho. Mga kababayan, talagang napakatindi ho ng anomalya. Pero ito, panoorin ho natin. Itong si Yusek Claire Castro, yung talagang tigas mukha at walang pasubali, walang kagatol-gatol, at talagang napakatindi ho ng kanyang pagtatanggol sa Pangulo. Panoorin po natin itong si PCO Undersecretary Claire Castro. Update sa commitment ng palasyo tungkol sa pagpapakulong bago magpasko. Inaabangan na po natin yan nung bago magpasko, pero lumampas na. Maraming nang babash, maraming nagsasabi na ano ba talaga? Even Senator Lacson, ano ba daw ang stand ng palasyo dito? Because kung wala naman daw, hindi naman matutupad, bakit nagsasalita pa na may maghihimas rehas bago magpasko? So, what can you say about that? Ang tanong ko, George, may sinabi ba ang Pangulo kung sinong personalidad ang mapapakulong niya sa Paskong ito? Hindi ba ang binanggit na lang niya sa kanyang ulat ay marami sa mga nabanggit niya ang maaaring hindi merry ang Christmas? Okay. At isa na rito, nabanggit niya ay ang Diskaya. At totoo naman, hindi naging merry ang Christmas. Hindi rin naman napayagan ang kanilang request for furlough. So, walang pagsisinungaling ang Pangulo. Tinupad niya rin din ang kanyang pangako na may mga taong hindi magiging merry ang Christmas. Tandaan natin, ilan na ba ang na-issue ng warrant of arrest? Ilan na nakakulong? Ilan ang nagtatago? Ilan yung hindi bumabalik sa Pilipinas? Ilan ang passport na hindi na-cancel na? So in other words, maraming wanted, maraming hinahabol ang batas. So tama naman yung sinabi ng Pangulo, pero kung ang hinahanap nila ay politiko, kaagad na dapat makulong bago magpasko. Tandaan natin, meron pang mga paghihiring dito at ang sabi nga ng ombudsman, ni Ombudsman Boying, marami pa silang gagawin pag-iimbestiga. Kaya tignan po natin sa mga susunod na araw. So muli, sasabi ko nga, wag naman sana yung iba, sa ating mga kababayan, yung iba, may mga nagsasabi kasi na mambabatas na yabang lang daw ng Pangulo. Sabi ko, sana, wag naman sila maging bulag, wag naman sila maging bingi. Sa mga nababalita, marami ng kickbacks ang naibalik sa Pilipinas, sa kaban ng bayan. Marami na ang na-freeze ang assets. Marami na ang kinasuhan ng BIR. Marami na rin kinasuhan ng Ombudsman at ang DOJ. So wag naman sana tayo maging bulag sa mga naging trabaho na o mga na-accomplish bago magpasko. Wag lang puro negatibo sana. Okay. Yung manggagaling. Yan po ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Siguro napanood nyo naman ho at napakinggan nyo yung kanyang mga pananalita. Talagang halos sumigaw ho at talagang bigyan po ng diin yung pagtatanggol po sa Pangulo na siyempre boss niya ho yan at siya po ay nakikinabang ho dyan. Natural na talagang ipagtanggol niya ho, di ba, ang kanyang Pangulo.